Naghuhugas ng kamay na puno ng dugo si Yuji Itadori. Isang malaking demon ang nais siyang kunin kaya tumalon sa kabila at nagparkour sa mga gusali at hinabol ng mga kalaban pero nagawa pang kumain ng tsokolate. Nahuli siya ng cursed spirit saka lumipad at pinatagos siya sa isang gusali. Biglang nahulog ang cursed spirit na inatake pala ni Yuta pero ang target niya ay si Itadori. Sa nakaraan ay nagtungo si Naoya sa Zenin Castle at nandoon din sila Jinichi at Ogi na nainis sa kanya dahil sa talas ng kanyang dila. Dumating ang abogado na sinabing patay na ang ama niyang si Naobito kaya binasa nito ang huling kahilingan. Sinabi nitong si Naoya ang susunod sa kanyang pinuno ng Zenin clan. Subalit kung sakaling mapahamak daw si Gojo ay tutuparin ang pangako kay Toji Fushiguro na si Megumi ang magiging pinuno. Kaya nagalit si Naoya at sinabing papatayin niya si Megumi. Samantala naalala ni Itadori ang mga karahasan. Nag-alala naman sa kanya si Choso na umaaktong kuya nito. Samantalang ang bida ay nag-aalala dahil may binabalak daw si Sukuna na gamitin si Megumi. Dahil marami siyang napatay ay ayaw na rin niyang magbalik sa Jujutsu High. Nang lumabas siya ay pinag-uunahan siya ng mga cursed spirit. Ngunit tumalon siya at pinatay ang isa nito kaso tinamaan siya ng isa na sinuntok niya kaya sumabog. Tapos muntik na siya ng isang special grade kaya nag-parkour dahil napakarami ng humahabol sa kanya. Tumakbo siya hanggang sa makarating sa isang tunnel at sa kanyang hudyat ay umatake si Choso na pumatay sa mga ito pero tatamaan siya ng isa na napatay ng ating bida kaya napahanga si Choso. Bigla namang dumating si Naoya na naghahanap kay Megumi. Pero dahil wala na si Gojo ay nais niya na ring patayin si Itadori pero gagamitin niya daw muna para lumabas si Megumi. Bigla itong nag-teleport at binugbog ang bida pati na si Choso. Kalaunan ay naramdaman nila ang aura na katulad ng kay Gojo saka dumating si Yuta Okotsu na nakilala ng bida na isang special grade sorcerer. Giit ni Naoya na magkakampi sila. Nais ni Choso na tumakas ang bida dahil siguradong mamamatay siya sa mga ito. Pero nang tumakbo ay nakailag si Yuta kaya si Naoya lang ang napigilan niya. Na minaliit naman ang teknik niyang blood manipulation. Samantala nahuli na ni Yuta si Itadori. Pero nakatakas ito mula sa kanyang espada. Ngunit di tumigil si Yuta at tumalon ng bida na sinundan rin ng special grade sorcerer na napansin ng bida na napakalakas ng cursed energy. Saka nagpatuloy sa pag-atake at naalala ng bida na mas magaling ang sorcerer ay mas mahirap ma-predict ang kilos nito. Sa kanyang pag-ilag ay nakakuha siya ng kutsilyo saka naalala ang bili ni Gojo kaya nilagyan ito ng cursed spirit at nasalag ang espada subalit napinsala siya at naputol ito pero naputol din ang espada. Gayunpaman ay sumugod pa rin ang bida kaso nahuli siya ni Rika. Kaya naman tinapos na siya ng kanyang executioner. Nalaman ni Sukuna ang nangyari sa kanyang vessel samantala binubugbog ng malupit ni Naoya si Choso hanggang sa mawasak ang pader pero di pa rin natutumba si Choso. Nalaman ni Choso ang paparating na atake ni Naoya subalit napinsala pa rin siya nito ng patalim na nilinis niya ang dugo. Naiinis din si Choso dahil galit si Naoya sa mga kuya nito dahil mas mahihina daw ang mga ito sa kanya. Pero sinabi ni Choso na baka utang na loob niya rin ang lakas sa mga ito na pinandirihan naman ni Naoya. Kalaunan ay dumating ang napakaraming dugo kaya nagtaka si Naoya kung ba't di pa ito namamatay. Habang umiilag si Naoya ay pinapaliwanag na nakakalikha pala si Choso ng dugo sa pamamagitan ng cursed energy. Saka nahirapan siyang kumilos dahil pinatigas ni Choso ang dugo sa damit nito. Pero buong loob pa rin siyang sumugod gamit ang kanyang teknik kaso na trigger ang mga dugo sa paligid kaya para siyang pinagbabaril ng matinding teknik ni Choso. Bagsak na si Naoya at tatapusin na sana ni Choso ang kanyang kayabangan. Ngunit dumating si Yuta na pinatulog lang kaagad ang tumalo kay Naoya. Hindi rin kinakaya ng kanyang katawan ang mga dugo na pumasok sa kanya kaya napagtanto na hindi isang tao si Choso. Kaya nakipagkasundo si Yuta na pagagalingin siya gamit ang reversed curse kung magre-report siya sa higher-ups na namatay na si Itadori. Naalala ng bida ang kanyang amang si Jin. At ang lolo niya ay tutol sa relasyon nila Jin at Kaori dahil namatay na daw si Kaori. Saka ipinakita si Kaori na ina ng bida na may katulad ng marka sa noo ni Suguro Geto. Nakiusap naman si Jin na huwag magsalita ng ganon dahil baka matandaan ito ng sanggol. Nang magising ang bida ay naiyak sa saya si Yuta. Dahil nakiusap pala sa kanya si Gojo Sensei na protektahan si Itadori. Sa nakaraan ay sinabi ni Gojo na kung may mangyari sa kanya ay alagaan ni Yuta ang mga estudyante niya. Pero di lubos maisip ni Yuta na may masamang mangyayari sa sensei.
Nagtataka si Yuji kung paano siya nabuhay. Sagot ni Yuta na gumamit siya ng reverse curse technique pero akala ng higher-ups ay patay na siya sa pangalawang pagkakataon ngunit alam niyang matutuklasan din sila. Kaya tinanong ng bida kung ba't siya nagpapakahirap na iligtas siya. Giit ni Yuta na mahalaga kasi si Yuji sa mga taong mahalaga sa kanya. Minsan din daw siyang namroblema sa kapangyarihang di niya makontrol. Ngunit napagtanto na siya ang nagdala nito sa sarili. Nagsisisi pa rin ang bida nang dumating si Megumi na niyaya siyang bumalik sa Jujutsu High habang mahina pa ang barrier. Subalit di pa rin matanggap ng bida na napakarami niyang napatay. Kaya sinabi ng kaibigan na di niya kasalanan ang lahat at hindi sila mga bayani kundi mga salamangkero kaya walang makakapanghusga sa kanila. Isa pa ay wala na rin daw silang oras sa sarili dahil marami pa silang ililigtas na mga tao. Saka humingi si Megumi ng tulong sa ating bida. Dahil nag-set up daw ng calling game o isang death game si Noritoshi na isang death game at napasama ang ate ni Megumi na si Sumiki. Pinaalala ni Yuji ang masamang plano ng Sukuna ngunit kahit kainin daw niya ang 5 pang natitira sa 20 daliri ng Sukuna ay makokontrol niya pa rin ang katawan pero kapag nakontrol daw siya ng Sukuna ay huwag magdalawang isip si Yuta na patayin siya. Giit ni Megumi na kailangan nilang makausap si Tengen-sama upang itanong kung paano marerelease si Gojo sa Prison Realm at kung ano ang layunin ni Noritoshi sa paglikha ng calling game dahil ito ay isang uri ng terorismo. Nagtanong si Itadori kung anong sabi ni Yuki. Sagot ni Megumi na plano ito ni Yuki na nagtatago din ngayon sa Jujutsu High. Problema nila kung paano makakarating kay Tengen dahil 1,000 pinto ang patuloy na nagsha-shuffle at isa lang ang patungo kay Tengen. Nagtanong din ng bida kay Kugisaki pero napagtanto niya sa ekspresyon ni Megumi ang nangyari. Biglang sinabi ni Choso na meron siyang plano para makarating kay Tengen-sama. Nakarating sila sa isang sikretong silid sa Jujutsu High kung nasaan si Maki na puro peklat ang mukha at nandoon din si Yuki na sinabing nakaligtas si Maki dahil sa lakas ng katawan nito. Nagtanong si Maki kung paano makakapunta kay Tengen-sama kaya pinaliwanag ni Choso na gagamitin niya ang pakiramdam sa mga katawan ng mga kapatid na napaslang na malamang ay nasa Forbidden Vault na malapit sa tirahan ni Tengen. Kaya naman nahanap niya ang tamang pinto na pinasok nila at sumakay sila sa elevator. Sa ibaba ay nakita nila ang mantsa ng dugo at sinabi ni Yuki na ito ay mula sa 12 years ago na pinagmulan ng kaguluhan. Nang makarating sa main hall ay walang makita dahil nire-reject daw sila ni Tengen. Kaya uuwi na sila subalit nagpakita na rin si Tengen-sama. Tinanong ni Yuki kung ba't sinarado ni Tengen ang Tombs of the Star. Nag-iingat lang daw si Tengen mula kay Kenjaku na ngayon ay si Noritoshi Kamo. Nagtaka si Itadori sa itsura ni Tengen. Giit nitong 500 years old kasi siya at isang immortal pero tumatanda pa rin dahil nabigo siyang makipagsanib sa Star Plasma Vessel 12 years ago. Tinanong ni Yuta ang pakay ni Kenjaku at kung paano buksan ang Prison Realm. Pero bago daw sagutin ni Tengen ay nais niyang ay pangako nilang babantayan siya ng dalawa kina Choso, Yuta at Yuki na kanilang ipinagtaka. Pinaliwanag ni Tengen na ang layunin ni Kenjaku ay ang mag-evolve ang lahat ng tao sa Japan sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa kanya ng mga ito. Nagtaka si Yuji dahil sa Star Plasma Vessel lang pwedeng makipagsanib si Tengen. Sagot ng immortal na dahil nabigo siyang makipagsanib noon sa Star Plasma Vessel ay napilitan siyang mag-evolve kaya maaari na siyang makipagsanib sa kahit na sino. Nagtaka din si Choso kung paano sasanib kay Tengen ang maraming tao dahil isa lang siya. Sagot nitong dahil sa kanyang pag-evolve ay nakakalat na sa buong mundo ang kanyang kaluluwa at kung sino ang makipagsanib sa kanya ay magiging higit pa sa sorcerer. Pero pag nangyari ito ay maaaring magunaw ang mundo dahil magiging magkakakonekta ang mga tao kaya mabilis nakakalat ang kasamaan. Giit ni Maki na di naman ito mangyayari basta di pumayag si Tengen na makipagsanib. Sagot ni Tengen na maaari na rin siyang makontrol ng Cursed Spirit Manipulation na siguradong gagawin ni Kenjaku. At ito ang dahilan kung ba't isinarado niya ang Tomb of the Star upang di siya ma-absorb ni Kenjaku. Dagdag pa ni Tengen na magkakakonekte silang tatlo ng Six Eyes User at Star Plasma Vessel. 2 beses din daw na pinigilan si Kenjaku noon ng Six Eyes User. Kaya sa sumunod na generation ay pinatay agad ni Kenjaku ang Six Eyes User at Star Plasma Vessel habang isa pa lamang sanggol. Subalit sa araw ng pakikipagsanib ni Tengen ay dumating pa rin ang Star Plasma Vessel at Six Eyes User kaya naisip ni Kenjaku na gumamit ng Prison Realm.
At 12 years ago ay di inaasahang dahil sa Heavenly Pact ni Toji Fushiguro ay nagawa nitong paghiwalayin ang koneksyon ng tatlo na sinamantala ni Kenjaku upang mapasa kamay ang Prison Realm. Nagtanong si Megumi tungkol sa Calling Game. Pinaliwanag ni Tengen na ito ay isa lamang preparasyon upang maging tagumpay ang plano ni Kenjaku sa pag-evolve ng mga tao sa pamamagitan ng pakikipagsanib ng mga ito kay Tengen. Pero hindi si Kenjaku ang Game Master nito upang di tumigil ang laro kahit patayin siya. At ang paraan lang para matigil ang laro ay ang pagkamatay ng lahat ng players nito. Sa kanilang pag-uusap ay sinabi ni Tengen ang loophole na kapag may nakakuha ng 100 points ay maaari itong gumawa ng rules na wakasan ang game. Dapat din nilang mailigtas si Gojo dahil kailangan nila ang lakas nito. Nagpas siyang magbantay sila Choso at Yuki sa kanya-kanyang dahilan. Saka pinakita ni Tengen ang susi ng backdoor ng Prison Realm para mailigtas si Gojo. Subalit si Kenjaku lang din ang makakapagbukas nito na may hawak ng front door. Para mapuwersa itong buksan ay kailangan nila ng Inverted Spear of Heaven o kaya naman Black Rope pero pareho itong itinago o winasak ni Gojo noon. At isa pang paraan ay ang hanapin nila ang isang player na si Angel na nagmula pa sa 1,000 taon na may kakayahang buksan ang backdoor ng Prison Realm dahil may ability itong mangwasak ng ibang curse technique. Naisip din nilang ang koneksyon ng bawat colony sa Japan na sumisimbolo sa pagtawid sa kabilang buhay ay kasama sa ritual. Pero hindi kasali ang Hokkaido dahil sa Jujutsu Barrier. Ngunit naisumpa na rin daw lahat ng tao sa Japan bilang preparasyon. Sa first rule ay may 19 days ang mga napiling player para magtungo sa nais na colony. Kaya naisip ni Megumi na may 10 araw na lang si Sumiki dahil mawawalan daw ng curse technique ang di susunod sa rules at maaaring mamatay. Naisip ni Maki na ligtas siya sa first rule dahil wala siyang curse technique. Napaisip si Yuji sa mga normal na tao na kasali sa colony. Sagot ni Tengen na pinapayagang umalis ang mga ito kung ayaw nilang sumali. Nalaman din nilang may 5 points sa kada sorcerer na matatalo at 1 point naman sa hindi sorcerer. At ang bawat player ay bibigyan ng Shikigami na tinatawag na Kogane at ang Game Master ay mismong ang Calling Game. At ang rule number 8 ay sinasabing matatanggalan ng teknik ang sino mang di magbago ang score sa loob ng 19 days. Pagkatapos magplano ay sinabi ni Tengen na sila Choso at Yuki ang magbabantay sa kanya at si Maki ay kukunin ang curse tool sa Zenin House. Dagdag pa ni Maki na hahanapin niya rin si Panda. Si Yuta naman ay sasali daw kaagad sa Calling Game pero sa malayong colony siya sasali upang di makalaban si Sumiki. Ngunit kung nakontrol ni Sukuna si Yuji ay walang papatay kay Sukuna kung malayo si Yuta subalit di alintana ni Megumi ang panganib. Tapos ipinag-utos ni Maki na pilitin nilang maging kakampi si Kinji na isang suspended third year. At bago sila umalis ay nagpasalamat si Yuji sa mga tulong ni Choso. Samantala nabigo sa pagiging comedian si Fumihiko Takaba kaya sinabon ng boss. Tapos ginatungan pa siya ng kasamang si Ken kaya mas lalo siyang nag-init at isa pala siya sa Calling Game player. Nagbalik si Maki sa Zenin House at nakita ang asshole na si Naoya na minamaliit siya. Bago ito mangyari ay binigyan siya ng pahintulot ni Megumi na pumasok sa Forbidden Vault ng Zenin Clan. Kaya di niya pinansin ang babala ng ina na sumigaw ng parang baliw sa galit. Binuksan niya ang malaking gate at pumasok. Subalit sa loob ay nakita ang kambal na si Mai na pinaslang ng ama kaya kinalaban ito ni Maki at naputol niya ang espada nito pero nahiwa pa rin siya dahil dinugtungan pala ito ng ama gamit ang cursed energy. Hinila sila nito na parang mga hayop dahil kinamumuhian sila nito dahil hindi siya naging clan head dahil sa dalawang depektibong anak na itinapon sa pinagtataguan ng mga grade 2 spirits para kainin sila. Gumapang si Mai patungo kay Maki at sa pinakahuli niyang lakas ay ginamit ang curse technique sa kambal kaya napunta sila sa isang mapayapang lugar. Kung saan naglakad si Mai patungo sa tubig upang ialay ang sarili upang mabuhay at mas lumakas si Maki. At ang kapalit ay nais ni Mai na patayin niya ang lahat ng umalipusta sa kanila. Samantala tinitignan na sila ng maraming cursed spirit. Ngunit naramdaman ng ama na naubos ang mga cursed spirit kaya naghanda at umatake kay Maki subalit napatay na siya nito. Nagising ang buong Zenin Clan dahil sa bell dahil pinatay daw ni Maki si Ogi. Pinaligiran ng napakaraming unit si Maki ngunit matapang pa siyang nagtungo sa gitna. At nang sumugod ang mga ito ay pinagpapatay sila ni Maki at isa-isang tinabas ang mga katawan na parang mga damo. Mayabang pang lumapit si Tanda pero niregla lang agad kay Maki saka pinatay ang dalawang ipal.
Pinugot ang dalawang pangit at hiniwa pa sa lengthwise ang isa at ginawang fishball ang ulo ng isa, saka umikot-ikot ang curse tool na tinapos ang mahihinang nilalang. Nagpatuloy siya sa pag-chop-chop na parang magluluto ng tinola saka umilag at pinutol ang paa saka nag-one punch man. Sumugod pa siya sa maraming tanga at nagtungo sa gitna kung saan pinaghihiwa niya ang mga ito ng napakabilis, kaya naging dagat ng dugo ang buong dojo. Di inaasahan ni Nobuaki ang nakita. Ngunit nagpalabas si Chojuro ng napakalaking kamay. At pinisat nitong parang lamok si Maki. Dumating pala ang Hei na pinakamalalakas sa Zenin clan. Saka sinalag ni Nobuaki si Maki at nagsimula ang umaatikabong labanan. Kung saan nakuha ni Maki ang Adam's Apple nito dahil mahilig siya sa prutas saka dumiretso kay Chojuro na nakuha din ang Adam's Apple, tapos tinitigan siya ni Ranta upang mapigil ang gumalaw pero pinipilit ni Maki, kaya aatake si Jinichi pero naglabas ng maraming kamao si Maki, at dinurog ang kinaroroonan nila kasama si Jinichi. Inakala ng nagdudugong Ranta na nanalo sila subalit dumating si Maki at tinapon ang ulo ni Jinichi. Saka dumating ang mayabang na Naoya at nagsimula ang mabilis na labanan kaya binibilang ni Maki ang kilos nito ngunit sa sobrang bilis ay wasak-wasak ang lugar saka binalibag siya at di tinigilan. Subalit napigilan ni Maki ang kanyang pagtalsik. Kaya sumugod ng ubod ng bilis si Naoya, subalit natantya na pala ni Maki ang kanyang bilis kaya halos tumigil ang oras. At tuluyang nabasag ang pagmumukha ng Tokmol. Saka nagbalik siya sa Zenin house na ikinatakot ng ina ngunit hiniwa niya pa rin ito. At sinubukan pang makaligtas ni Naoya subalit pinatay siya ng ina ni Maki. Dinala ni Maki ang kambal at nag-alala si Momo kay Mai. Dahil sa insidente ay naubos ang Zenin clan kaya tinanggal na sila ng Gojo at Kamo sa Big Three clans. Nang dahil kay Panda na nilikha ni Masamichi ay nakulong siya dahil nababahala ang Jujutsuhai na maaari siyang gumawa ng sariling army. Bago pa ito ay nagpaalam muna siya sa isa pa niyang likha na si Takero na di siya makakauwi ng matagal. At bago siya umalis ay tinignan niya muna ang iba pang nilikhang nilalang. Sa present ay tinulungan ni Kusakabe si Panda dahil sa kanyang utang na loob kay Masamichi. Dahil binigyan daw nito ng pag-asa ang kanyang kapatid nang bigyan niya ito ng manika na may alaala ng anak nitong Yumao. Isang gabi ay sinintensyahan na si Masamichi Yaga dahil di pa rin sinasabi ang sikreto sa paggawa ng mga sinumpang manika. Naisip ni Masamichi na naging agresibo lang sila nung nawala si Satoru. Dumating si Gakuganji at pinatay nila si Masamichi. Pero bago malagutan ng hininga ay ibinunyag nito ang sikreto ng paggawa ng mga cursed doll upang maipasa ang sumpa kay Gakuganji. Dumating si Panda na hindi pinansin si Gakuganji dahil alam niyang ang higher-ups ang tunay na kalaban. Samantala patungo ang dalawa kay Kinji Hakari upang humingi ng tulong pero kailangan muna nilang magpanggap na nais sumali sa illegal na fight club nito. Sa parking pa lang ay pinagbantaan na sila pero di natakot si Megumi. At sa halip ay si Itadori ang nais ng mga ito na maging fighter pero pabor ito sa dalawa. Nakumpirma nilang dito nga nagtatago si Hakari kaya nag-isip si Megumi kung paano ito mapapapayag na tulungan sila bago pa mapilitan ng ate niyang si Sumiki na sumali sa calling game. Sinabi kay Itadori ang rules sa laban na dapat ay nakikita daw siya lagi ng mga manonood. Nag-aabang na ang mga audience sa ring nang malaman na ang defending champion pala ay si Panda. Ipinakilala sila ng host upang tumaas ang tensyon sa paligid samantala nanonood sa CCTV room si Hakari kasama ang kasintahan nito. Nagsimula ang dalawa subalit isa lang palabas ang ginagawa nila upang matuwa ang mga taong nagpupustahan. At di nagtagal ay nagpatalo si Panda sa ating bida. Kaya nakatanggap ng tawag ang assistant na nais makausap ng boss si Itadori. Pagsapit ng gabi ay nakausap ni Panda si Megumi. Alam daw ni Panda kung nasaan si Kinji ngunit di siya makalapit sa silid nito dahil sa kakayahan ni Kirara. Umaasa si Panda na makukumbinsi ni Itadori si Hakari, pero balak niya rin na patulugin ng mga bantay upang makausap ito ng matagal ni Itadori. Dinala na ni Kirara si Itadori sa CCTV room upang makausap si Hakari para sa business. Subalit di pa sila nakakapag-usap ay tumunog ang CP nito. Saka inatake niya si Itadori dahil si Kirara daw ang tumawag upang magbabala na nagmula ang bida sa Jujutsuhai. Bago pa ito maganap ay isang bantay ang nag-yosi break ngunit binanatan siya ni Megumi. At para di siya mahuli ay nagpapansin sa iba pang bantay si Panda sa kanya binanatan ng mga ito. Subalit pag-akyat ay nakita naman sila ni Kirara. Dahil dito ay nag-send siya ng message sa boyfriend at di makalapit sa kanya sila Panda at Megumi dahil tinataka niya ang mga ito ng curse technique. Sinubukan ng dalawa na humingi ng tulong pero inisip ni Kirara na bakit di sila magpatulong kay Gojo. Sinabi nilang nasil si Gojo pero di ito naniwala. Kaya gumawa ng maraming kuneho ang binata upang mahuli si Kirara subalit sumabog lang ang mga ito. Kaya nalaman nila ni Panda na wala talagang makalapit kay Kirara. Dahil sa
mga tatak sa katawan ay naisip ni Megumi na nakaayon ito sa constellation ng Southern Cross kaya di makapaniwala ang dalaga na nalaman niya ito. Pero ang totoo ay nalaman lang ito ni Megumi dahil kay Sumiki. Nakakalapit sa kanya si Panda kaya meron na silang hypothesis na nakadepende ito sa pagkakasunod ng mga star sa Southern Cross. Bago pa matuklasan ang kanyang teknik ay umatake si Kirara at tinamaan si Panda, saka inihagis niya ito pero bumalik lang sa kanya. Habang pinaglalaroan si Panda ay nakita ni Megumi ang isa pang tatak kaya susubukan niya itong hawakan. Ngunit gamit ang coin na may tatak ay pinigilan siya ni Kirara na mapuntahan ito. Pero naghagis ng kuneho si Megumi at binato ni Panda sa nakitang tatak kaya nagkonekta na ang 5 star ng Southern Cross constellation. Subalit inatake siya ni Kirara ng isang kotse pero dumating ang Demon Dog ni Megumi dahil itinago niya pala ito sa isang pader at nang magsakto ang kanilang posisyon ay pinakawalan niya ito upang tamaan si Kirara habang patungo ito sa kanya. Nagtago si Megumi sa kotse upang makaligtas at nakipag-swap sa Demon Dog kaya nahuli niya na si Kirara. Napahanga ang dalaga at napatanong kung first year lang ba talaga si Megumi. Saka nagmakaawa ang binata na pakinggan sila nito. Ngunit si Itadori ay binubugbog pa rin pero di umiilag sa mga suntok upang mapapayag ito at kahit anong gawin ay bumabangon lang siya ulit. Dahil dito ay si Kirara na mismo ang nagsabi kaya pumayag na rin si Kinji Hakari. Dumating si Kogane dahil may nagdagdag ng ika-9 na rule sa Calling Game na makita ang mga impormasyon ng ibang player. At ang gumawa nito ay si Hajime Kashimo na nagmula sa 400 years ago at gamit niya ngayon ang katawan na inihanda ni Kenjaku. Isang dalaga ang nagising na lang sa kadiliman. Nandoon si Kenjaku na sinabing nasa loob siya ng barrier at ito ang napili niyang lugar para sa Calling Game. Nakiusap siyang wag itong gawin kaya natawa na lang si Kenjaku at sinabing malapit kasi ito sa execution site. Pero maaari siyang umalis bago magsimula ang Calling Game kaya sinamahan siya ni Kenjaku habang nagpapasalamat sa pagiging kaibigan ng kanyang anak. Nang magising ay nasa kalsada siya kasama si Higuchi. Saka habang nakatingin sila sa barrier ay naalala niya si Itadori na dati niyang kagrupo sa cult club. Di makapaniwala si Hakari na nasil si Satoru. Sinabi din ni Panda na patay na si Principal Yaga sa utos ng higher-ups kaya nag-alala si Yuji. Pumayag naman si Hakari na tumulong ngunit merong kapalit. Pero nang malaman na head ng Zenin clan si Megumi ay nais niyang makipagkaibigan. Biglang lumabas si Kogane para ipakita ang nadagdag na bagong rules dahil matagal nang kasali si Itadori dahil nasa loob niya si Sukuna. Kaya ginamit nila ang bagong rules para maghanap ng players na maraming points at balak nilang makiusap na gamitin ang mga points nito upang gumawa ng bagong rules na magiging pabor kay Sumiki para makalabas sa Calling Game. Dahil dito ay nakapili na sila ng mga colony na papasukan upang isagawa ang kanilang plano bago pa mapilitang makilahok si Sumiki sa Calling Game pagkatapos ng 7 araw. Habang patungo sila ay nagbabala si Megumi na huwag maliitin ang mga reincarnated sorcerers. At pagpasok ay napunta si Yuji sa itaas dahil random pala ang posisyon pagkapasok ngunit isang lumilipad na babae ang pinabaon siya sa mga gusali. Ngunit agad siyang nakatakbo at binato ito na natalo niya agad. Kaya naman nagalit ang boyfriend nitong helicopter head. Nakilala ni Rin Amay si Itadori. Nagmakaawa si Remy matapos siyang mabigo na patayin si Megumi. Kaya tinanong niya ang dalaga kung kilala nito si Higuruma na merong 100 points. Tinalo nito ni Yuji kaya tumama sa gusali. Subalit muntik na siyang mahiwa ng blade at napatalsik siya kaya tumakbo na lang ngunit nahabol siya nito kaya sinipa sa mukha at muli siyang tumakbo. Ngunit sinugod pa rin siya sa loob ng gusali kaya sinubukang suntukin ang bumbunan ni Tatang na kanyang natalo sa kabinasag ang itlog nito. Pumayag si Remy na ituro kung nasaan si Higuruma pero ang kapalit ay nais siya nitong maging tagapagtanggol. Si Rin naman ay lumapit kay Itadori at sinamahan rin siya nito kay Higuruma. Subalit magkaiba ang lugar na pupuntahan ng dalawa. Sa nakaraan ay ipinakita ang buhay ni Higuruma na isang attorney at kaharap niya ang isang akusado na si Keita O. Inakusahan si Keita na pumatay ng mag-ina pero di pa rin ito umaamin kaya sinubukan ni Higuruma na alamin kung inosente ba talaga ito. Pero di maintindihan ng partner niyang si Shimizu kung ba't mahilig si Higuruma na kumuha ng mahihirap na kaso. Nagkwento si Shimizu sa mutual friend nila ni Higuruma dahil napansin nilang nakakasama na sa mental health ni Higuruma ang mga pagkatalo nito sa mahihirap na kaso. Sa unang trial ay naipaglaban pa nila si Keita. Pero kumalat ito at nagkaroon ng maraming basher si Higuruma. Dahil isang lalaki ang nawala matapos ang krimen ay naisip nila Shimizu na ito ang tunay na suspect. Napaiyak naman si Keita dahil sila na lang ang naniniwala sa kanya. Subalit sa pangalawang trial ay nahatulan na ito ng life sentence dahil walang bagong ebidensya na naisumite sila Higuruma kaya di na pinansin na baka ang nawawalang lalaki ang tunay na salarin. Dahil dito ay nagalit si Higuruma at lumabas ang isang Shikigami. Naalala ni Rin nung may binubuli na classmate pero nagtataka siya dahil madali lang naman makisama sa mga bully.
Ngunit nagulat siya nang dumating si Yuji at walang hirap na binugbog ang mga walang kwentang estudyante. Samantala nagtungo sila rin sa isang theater ngunit nag-alala pa siya kay Yuji pero pumasok pa rin ang bida. Si Megumi naman ay dinala ni Remy sa isang manyak na Reggie kaya nilabas niya ang Demon Dog. Nakita ni Yuji si Higuruma na nasa bathtub. Kaya sinubukan ng bida na makiusap kung maaari itong gumawa ng role sa Calling Game para sa kanya pero tumanggi ito dahil nakikita daw ni Higuruma ang potensyal ng laro dahil ang sino mang lumabag sa mga rules ay agad na pinaparusahan. Si Reggie ay nagustuhan din ng Calling Game dahil ang malalakas lang daw ang nakaka-survive. Dahil sa magkakaibang layunin ay naghanda na si Itadori ngunit nakahanda na rin ang attorney at bigla itong gumamit ng domain expansion. Samantala naisip ni Reggie na sa huli ay bobombahin din sila ni Kenjaku. Samantala si Kenjaku ay patungo sa siyam na matanda sa mesa. Nais ni Yuji na pigilan ito ngunit di tumama ang suntok niya dahil pinagbabawal daw ang kasamaan sa loob ng domain ng attorney. Lumabas ang judge na Shikigami upang tanungin ang bida kung ba't pumasok siya noon sa kasino kahit underage pa siya kaya kinabahan. Saka pinakita ang envelope na naglalaman ng ebidensya pero may pag-asa pa rin daw si Yuji na maging inosente kung makapagbigay ito ng maayos na alibay. Pinaliwanag ni Higuruma na meron siyang tatlong option, pananahimik, pag-amin, at pagtanggi, at maaari din siyang magsinungaling para subukang maging inosente. Subalit di alam ni Yuji ang nilalaman ng envelope kaya di niya alam kung ano ang kanyang gagawing alibay. Dahil dito ay inamin niyang pumasok siya sa casino pero para lang mag-CR. Subalit nang buksan ng envelope ay meron siyang picture na nasa cash exchange kaya wala na siyang lusot. Dahil dito ay hinatulan siya ng guilty at kinumpiska ng Shikigami judge ang kanyang cursed energy saka naglaho ang domain at inatake siya ni Higuruma ng pinalaking martilyo nito. Ngunit nagtaka ang attorney dahil nakaligtas pa rin ang binata. Ang pangarap ni Higuruma ay isa talagang lawyer pero mas may talent siya sa pagiging sorcerer. Kaya ngayon ay binubugbog niya si Yuji na hirap dahil kinumpiska ang cursed energy nito kaya muntik ng tamaan sa ulo subalit nakatakas kaya pinahaba ang sandata at inatake ang bida. Tumakbo naman si Yuji ngunit pinaulanan siya nito ng di mabilang na atake. Kaya napatago na lang siya upang makaligtas. Subalit nang makita siya ay winasak nito ang tulay kaya nahulog ang ating bida sa stage. Saka sinuntok niya ang bathtub sa kalaban kaso tinamaan siya ng martilyo nito kaya kailangan niyang mag-isip ng paraan. Dahil dito ay naisip niyang magkaroon ng retrial. Ngayon naman ay inakusahan siyang pumatay sa maraming tao sa Shibuya subalit inamin ito ni Itadori kaya hinatulan siya ng kamatayan. Tumalon si Yuji at sinuntok ang sahig kaya di niya ito tinamaan. Samantala nalalaman din ng attorney na hindi si Yuji kundi si Sukuna ang pumatay sa mga tao. Kaya sa akto ng kanyang pagpaslang ay tinanggal niya ang espada kaya nasuntok siya ng ubod ng lakas. Saka sinabi ni Higuruma na inosente si Itadori. Pero giit ng bida na dahil sa kahinaan ay nakontrol siya ni Sukuna. Saka tinanong niya kung nakapatay na ba si Yuji sa sariling kagustuhan nito na di naman itinanggi ng binata. Gumawa rin ng bagong rule si Higuruma upang makapagpasa siya ng 1 point kay Yuji upang hindi ma-penalty ng game sa loob ng 19 na araw. Niyaya siya ng bida na sumali sa grupo subalit tumanggi ito. Nais ni Megumi na kunin ang kanilang mga points dahil alam niyang makakapaglagay na si Yuji ng bagong rule na maaaring magpasa ng puntos. Ngunit inatake siya ni Chizuri pero naihagis ito ni Megumi subalit napatay naman ang kanyang Demon Dog. At isang mata ang biglang sumabog sa kanila na nagmula kay Yori Enoki. Pinigilan siyang makatakas ni Remy sa kanilagyan ng gasolina at pinasabog ni Enoki. Dahil dito ay nasunog ang kanyang mukha pero pinipigilan pa rin siya ni Remy. Saka dumating si Chizuri Hari at nalaman nilang nagkaroon nga ng rules na pwedeng magpasa ng points. Naglaban ng dalawa at ginamit ni Megumi ang mga palaka upang masakal ito ng napakatindi. Subalit nakatakas kaya inatake niya ng elepante, saka sinundan at binugbog saka nahulog sa bubong kung saan niya ito pinatay upang makakuha siya ng 5 points. Ngunit sa kabila ng pinsala ay may dalawa pa siyang kalaban. Umatake si Enoki mabuti ay sinalag ng isang lalaki na sinabing wala daw siyang pinsala kahit dumudugo ang ulo. Nais pala ni Fumihiko Takaba na maging hero kaya niya ito ginagawa pero mukha siyang tanga. Pero napakalakas nito dahil talsik talaga si paring Enoki. At muntik na rin si Reggie kay Megumi. Nagkasundo silang harapin ang kanya-kanyang kalaban. Pinakita niya ang itlog saka inatake siya ni Enoki pero pinalo lang ito. Saka sinalag at pinalo sa mukha at ginamitan ng pinagbabawal na teknik. Saka sinipa ng malakas. Hinabol nila Megumi at si Reggie ngunit napakatindi nito kung tumakbo hanggang sa wasakin nito ang poste pero nakakailag sila Megumi. Saka pinahabol niya si Reggie kay Elephant na umatake ng maraming tubig kaya nag-surf na lang ang lalaki at nakalanding ng maayos. Gumawa ito ng tapakon na ginamit sa pagtakas bago pa sumabog ang palapag at naglabas siya ng tubo para di mahulog. Tapos naghulog ito ng piano ngunit naglabas ng napakaraming kuneho si Megumi at binato siya ng gusali. Nagkatagpo sila sa simbahan kung saan sinabi ni Reggie
na ang teknik niya ay wala sa resibo kundi nasa mga kontrata. Tumakbo si Megumi ngunit gumawa si Reggie ng drone at motor, tapos gumawa ng cellphone at nakarating sa isang gymnasium. Binato niya ng 2 truck si Megumi saka mga vase, nakasalag naman ito ng espada kaso nagpalabas ng kung ano-ano si Reggie na tumama sa binata hanggang sa matusok ng kutsilyo. Dahil dito ay napilitan si Megumi na gamitin ang domain expansion na ikinagulat ni Reggie. Gumamit si Reggie ng pangontra sa domain ni Megumi sa pag-aakalang meron na itong guaranteed hit, pero hinuli lang siya ng mga palaka at saka pinagsusuntok ng binata. Nagpasabog si Reggie sa lupa at pinatay niya ang palaka para makatakas ngunit napakalakas pa rin ni Megumi dahil nasa loob sila ng domain nito kaya muli siyang nabugbog. Naglabas siya ng mga kotse kaso nahulog lang sa shadow ni Megumi. Ngunit nalaman ni Reggie na pasan pala ni Megumi ang bigat ng mga nasa loob ng shadow at gumagamit siya ng curse energy para di siya mahigop, kaso binagsakan naman siya ng elepante. Sa sobrang bigat ay nabali ang ilang buto ni Reggie, kaya nagpahigop na lang siya sa loob ng shadow. Lumutang naman siya sa loob kaso walang hangin. Ngunit nakaligtas pa rin siya dahil sa pagkontrol sa isang kotse. Saka siya nag-summon ng isang gusali na patungo kay Megumi. Nagising siya muli sa kadiliman at napunta sa pool ng gym kaya naisip na tinanggal na ni Megumi ang domain nito. Dahil nabasa ang mga resibo ay wala nang pang-summon si Reggie kaya nagbakbakan na lang sila gamit ang mga kamao. Ngunit bigla siyang napinsala ng Demon Dog ni Megumi. Kaya naisip na niloko siya ni Megumi na di na ito masa-summon. Tinanggap niya naman ang pagkatalo at ibinigay lahat ng 41 points niya kay Megumi bago tuluyang pumanaw. Nagkakape pa si Takoba nang pasabugin siya ni Has Enoki bilang paghihiganti. Akala niya ay patay na ito pero lumabas ito na parang walang nangyari. Lumabas si Kogane at sinabing patay na si Reggie kaya nawalan na ng gana si Has Enoki. Samantala di alam ni Takoba na ang teknik niyang komedyan ay may kakayahang gawing realidad ang naisip niyang nakakatawa kaya maaari nitong matalo kahit pa si Satoru. Samantala si Remy ay hindi tinuluyan ni Megumi ngunit natumba na siya sa mga pinsala. Nang dumating ang Jujutsu sorcerer na si Angel. Sa Sendai City ay pinakilala ang players na sila Drove, Ishigori, Uro, at Karorushi na may pinakamaraming puntos. Ngunit ang top 1 nila ay na-assassinate ni Yuta. Dahil sa kailangang mailagay ng mga rules ay kailangan niya ng 400 points. Pinrotektahan niya ang mga survivor nang dumating ang napakaraming ipis subalit napatay agad ang 2 lalaki. Kaya tumakbo ang mga tao at sinuntok ni Rika ang mga ipis at hiniwan niya ang marami nito. Sa kanya nakita ang player na isang cursed spirit na si Karorushi. Naputol niya ang braso nito at napatalsik saka tumalon at sinaksak kaso napatalsik siya. Tapos sinugod siya ng napakaraming ipis at hinabol pa nito kahit nasaan siya tumakbo. Kaya tumalon siya at hiniwa ang mga ito saka nakita ang master ipis na lalamunin siya ng mga alagang ipis kaya inatake ito. Naging tornado ang mga ito kaya naglabas siya ng pambihirang cursed energy. Ngunit nalagyan ng kanyang mata saka ito umatake hanggang sa mapinsala siya. At nang papatayin siya ay nilips niya ito saka gumamit ng reversed curse upang mapasabog ang ipis. Ngunit pinatalsik naman siya ni Uro at pinatalsik pa siya nito muli. Naisip ni Yuta na space manipulation ang teknik ni Uro. Saka sinabi ni Uro na gumagamit siya ng langit bilang surface area. Sinabi ito ni Uro upang mas lumakas ang cursed energy, salamat sa binding vow ng lahat ng sorcerer. Nagalit si Uro sa dami ng tanong ni Yuta kaya naisip niyang member ito ng Fujiwara clan na ng peste sa past life niya. Habang naglalaban ay inatake sila ni Ishigori ng energy blast. Sumugod si Yuta kaya nagpaulan ito ng maraming energy blast. Saka biglang umatake sa likod si Yuta. Maganda naman daw ang past life ni Ishigori pero kulang ng dessert. Kaya nagbakbakan sila para sa satisfaction at napatalsik si Yuta saka sumugod at pinabaon siya. Ngunit nakabuelo si Yuta at nasakal ito kaya gumamit ng blast at umikot-ikot sila hanggang may hagi si Ishigori at muntik na siyang matuhog ng tubo. Nagpatuloy sa pagsalag si Yuta at pinagaling ang kamay ngunit nasuntok siya at plakda sa riles. Sa tunnel ay pinaulanan nito si Yuta ngunit tinulak niya ang tren at sa ere ay sinuntok ang buhok na naglalabas ng laser. Napatalsik si Yuta na binanata naman ni Uro. At nang maglaban ay napatalsik din ni Uro si Ishiguro. Subalit tinawag na ni Yuta si Rika at binigyan siya nito ng mahabang gloves. At sa loob ng 5 minutes ay makakagamit siya ng copy technique kaya gumamit ng cursed speech at binugbog nila si Uro. Inatake silang tatlo ni Ishiguro at ito naman ang pinagtulungan nila. Pinagalaw ni Uro ang lupa at mga gusali saka sumali siya sa bakbakan ng 2 pang halimaw. Tinamaan ni Rika si Yuta dahil kay Uro kaya galit na galit ito sa kanya. Samantala sinalag ni Yuta ang laser blade. Walang nagpaawat sa kanila sa paggamit ng kanya-kanyang domain expansion. Subalit lumabas si Ipis kaya nasira ang balanse at nawa
bumasak ang mga domain nila. Hiniwan nito si Uro at kinain ni Rika ang braso nito. Inatake sila ng Energy Blast ni Ishigori at tinuluyan ni Yuta ang ipis. Saka nagtagisan ng dalawa ng Energy Blast na parang magagandang fireworks. Inatake siya nito ng Granite Blast na pinabanda ni Yuta gamit ang teknik ni Uro sa kasabay nila itong tinamaan ni Rika kaso naubos ang 5 minutes kaya naglaho si Rika. Kaya nagsuntukan na lang ng matindi ang dalawa. Hanggang sa kumapit sa kanya si Yuta upang itapat sa Granite Blast na nanggaling sa kanya. Dahil pinabalik pala ni Yuta ang pinabandang atake niya kanina. Ngunit nagpasalamat pa si Ishiguro sa magandang laban saka bumagsak. Pero di siya pinatay kaya binigay niya na ang lahat ng points kay Yuta na meron ng 190 points dahil binigay rin ni Uro ang puntos sa kanya.